Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y may kaugnayan po sa pagkakatakip naman kay Saldico. Si Senator Ping Lacson nasa ating linya. Senator, magandang umaga. Si Joel Siwing po ito. Good morning, sir. Weng, Joel, magandang umaga sa ating lahat. Initially, ano ang plano? Ngayong si Saldico ay arrested na po, nandun daw, nakadetain sa Prague, sa Czech Republic at mukhang tinatrabaho na po ng Pilipinas na ito po'y maibalik po sa atin. Yeah, tama yon. Kasi since wala tayong extradition treaty with the Czech Republic, so deportation yan. Ang deportation kasi unilateral yan eh. Wala tayong papel doon. Kung de-deport siya ng Czech Republic sa Pilipinas, being an undocumented alien, nasa kanila yon. Linawin natin, Senator Ping, meron ba tayong extradition o wala sa Czech Republic? Wala. Kaya nga deportation eh. Pagka deportation proceedings, unilateral yon sa country kung saan siya nahuli. Hindi walang pakialam ang Pilipinas. Magre-request lang tayo through diplomatic channels. Yun ang isang approach, no? Okay. Doon na lang dadaanin. Pero wala tayong ang influence na magagamit lang doon through diplomatic means. Pero unilateral act ng Czech Republic yung pagde-deport sa kanya. Kung hindi lalabanan ni Saldico yung kanyang deportation, which I doubt, madadali kasi voluntary deportation na yon. Pero kung lalabanan niya, medyo long drawn legal battle yon. Kasi kung lalabanan niya, di ba? May due process yan. Maghintay na mag-decide na i-deport, saka pa lang na mapapasa kamay ng Pilipinas, ng government ng Pilipinas, si Saldico. Okay. Now, moving forward, pag nandito na siya, nasabi ko na kay Nimpa ito kahapon, na at first opportunity, iimbitahan siya ng Blue Ribbon Committee. Dahil noong January, pinadala namin siya, along with Orly Gutesa, ng show cause order. Kasi nung in-invite namin sila, hindi sila nakadalo. Pero dahil nga merong Supreme Court ruling tungkol sa due process, hindi po pwedeng agad-agad i-contempt mo kapag hindi dumalo sa pagdinig. Papadala mo ng show cause order muna. Mag-explain sila bakit hindi sila nakadalo. At kung hindi satisfactory yung explanation, saka pa lamang pwedeng i-cite for contempt. Ganun ang procedure. So nung na-review ko yung minutes, yung transcript ng Blue Ribbon Committee hearings, I think January 18 or January 19, nung question yung kanilang hindi pagdalo, natural kasi wala naman siya rito, pinadalan siya ng show cause order. Since then, wala pa nagiging action kasi nga wala siya rito. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng opportunity na maimbitahan siya, but of course, with leave of court. Yes. Kasi ang legal custody niya mapupunta sa Sandigan Bayan once na ma-deport siya rito sa atin. So magpapaalam tayo sa korte kung pwede siyang padalawin sa Blue Ribbon Committee hearing. But nasabi ko na, hintayin ko muna, ma-sponsor ko yung partial committee report bago ako magsagawa para magpatuloy yung pagdinig. Kapag na-sponsor ko na yung partial committee report at maski habang nagdidebate pa kami sa floor, nag-introduce ng amendments bago ma-adapt, pwede ko nang i-resume yung hearings, pwede ko nang pagsabay-sabayin yun. Ipatawag si Saldico, ipatawag yung mga Marines, mga ex-Marines na di umano, pati si Governor Chavit Singson. So pwede yun. O kaya pwedeng i-calibrate na one after the other. Pero mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng malay-maleta na 805 billion saka si Saldico. And kung posible, pati si Orly Gutesa kasi connected yung kanilang connected kay Saldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Saldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Okay, ito lang. Yung pangalang Adrian Bersamin, nabanggit niya ni Saldico Kasama ba yan sa mga maaring ipatawag? Tsaka si dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Yes, kasi alam mo, pagbanggit ni Saldico, kina Adrian Bersamin at saka kay dating Secretary Pangandaman, sa video wala sa record ng Blue Ribbon yun Yes. Kaya kung sa kanyang testimonya, mabanggit niya, patatawag natin sila. So, kasi ano yun ang recognized lang, pwede i-recognize na testimonya ni Saldico, hindi yung sa Facebook. Yes. Pero kasi nung sana imbitahin namin,
Ang gagawin ko sana noon, ang invitation sa kanya, pumunta siya sa isang konsulada o sa isang embahada sa Portugal, kung saan nandun siya, at doon siya mag-testify. Yun, recognition. Kasi ma-authenticate ng ating embassy ng Pilipinas sa lugar na kinakaroonan niya. Tapos yun din yung tinatawag natin yung apostille, 'di ba? Yes. Meron naman tayong Yes. kasunduan diyan. Pero hindi nangyari 'yon. Nag-testify siya sa Facebook. Hindi naman siya bound ng Philippine laws kasi paano siya mapapala ng perjury? Correct. Oo. Wala namang saysay yung kanya sinasabi Yes. sa kung legal ang pag-uusapan. Paano po kung halimbawa, yung lahat ng sinabi ni Zaldico sa Facebook ay isumite sa Blue Ribbon Committee, yung binasa niya doon, or i-testify niya pag under your questioning, pag nagbukas na kayo ng pagdinig. Ano magiging diskarte doon? Nabanggit niya po doon si House Speaker Martin Romualdez, pati si Pangulong Bongbong Marcos. How will you deal with Sinabi ko that? naman, paulit-ulit naman ako, we will be guided by evidence, di ba? Kung saan tayo dali ng ebidensya. So yung pagpapahayag ni Saldico, hindi naman ebidensya yun propaganda yun Kasi Facebook. Okay. Ang ebidensya maituturing kapag ito'y ginawa under oath, nakanotaryo. Kaya nga sabi ko, kung halimbawa hindi man siya mag-testify, kung yung kanyang affidavit, nagsagawan sa affidavit, tapos yung under the apostille, Yes. na inonotaryo, pwede yun. Hindi naman niya ginawa. Ginawa niya lang yun sa petition niya sa Supreme Court No, Yung in-invoke niya yung apostille Opo. Nagpanotaryo siya doon, tapos pinadala niya sa Supreme Court. Pero sa Blue Ribbon, wala siyang ginagawang ganun Yes, Pero hindi na mag-a-apply yung apostille at saka yung embahada kasi kung under custody siya ng nasa Philippine jurisdiction na siya, assuming Yes. na ma-deport siya, Opo. hindi na kailangan yun kasi isusumo na siya Escorta na siya papuntang Blue Ribbon. O maski anong investigating body, ombudsman man, DOJ, o kaya mismo sa Sandigan Bayan. Oh, sir, Senator, yung question ko ay kung halimbawa po na doon niya banggitin sa Senate Blue Ribbon Committee mismo yung mga binanggit niya ng allegations. Mapipilitan ba ang Senate Blue Ribbon na siyempre ipatawag ba si Martin Romualdez, pati na rin si Pangulong Bongbong Marcos? Paano po magiging discarded doon ng komite? Ang presidente hindi pwedeng Yes. itatawag ng Senado kasi may separation of powers, di ba? Yes, opo. Pero pwedeng imbitahan. Kasi nangyari naman yan meron naman dating pangulo na I think President Ramos, di ba? Yes. Or Sino yun? or baka Ninoy former na siya noon. Pero si dating Speaker Romualdez, umiiral pa rin yung interparliamentary courtesy. Ipapada natin kay Speaker Bogie D yung invitation. At kung gusto ni Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez sa mag-appear, nasa sa kanya. Yung kung ayaw niya, anong gagawin namin? Yung pagsupi na nga lang, hindi na nararapat Kasi nga sa interparliamentary courtesy. Lalong hindi natin pwedeng issue ng warrant of arrest yun kasi House at saka Senate Correct. Oo. Merong umiiral na ganon. Yung time-honored tradition nun, na dapat naman natin irespeto. Okay. Nakay dating Speaker Romualdez yun, kung panayang banggit ng pangalan niya, in-implicate siya, para ipagtanggol yung kanyang sarili. Pero hindi pwede siyang pilitin ng Senado. Okay. Okay. Ito siguro, Senator Ping, meron bang development doon po sa pagpapapirma ninyo ng partial committee report? May nadagdag ba maliban doon sa inyong apat? Si Senate President Tito Soto saka si Vice Chairman Erwin Tulfo yung nagpirma, I think last Wednesday. Oy, Kaya anim na. anim na. Kulang ka pa Tatlo na lang tatlo. hinihintay. Tinanong ko kay Senate President yun. Sabi ko, counted ba yung pirma mo, Senate President ka? Sabi niya, oo, ex officio rin ako. Correct. Opo. So sabi ko, siyempre, siya naman yung mas may karanasan at may kaalaman sa rules. Siyempre, I submit to his opinion or knowledge. Kasi 5 times na siyang pang-fifth term niya na ito. Dati na siyang Senate President ngayon, dating Majority Leader, dating Minority Leader. Hindi ko naman tatawaran yung kanyang Kaalaman. opinion, o kanyang knowledge tungkol sa rules of the Senate. Opo. So sabi ko, kung sinabi mong counted yung signature mo, ika-count ko. Opo. Maghihintay pa kami ng 3 pang signatories or signatures. Meron pa ba? Pag nakakompleto ko ng siyam, di i-report out ko na, ipapile ko na sa Bills and Index, tapos para ma-report out, i-sponsor ko, didebatihin ako ng mga kasama ko, member man o hindi, at kung may amendment sila, at ito'y tatanggapin ko, well and good. Kung ito'y i-reject ko, dahil hindi katanggap-tanggap, pagbobotohan namin yon. At pagkatapos nyo, i-adapt na namin yung final
na partial committee report kasi hindi pa naman sarado yung pagdinig. Okay, pero Ngayon, Senator, pagka nasara na, edi yung final committee report na isasubmit. Senator, may tatlo bang darating pa? Confident ako kasi tumutulong na si Senate President. Ako kasi ayoko makiusap sa mga kasama ko. Kasi nasabi ko na ito, ginagalang ko yung kanilang mga dahilan kung bakit ayaw nila magpirma for whatever reason. Ang isang napag-alaman ko, may mga kasamahan kami na atubili na magpirma kasi napakausapan nung dati nilang kasamahan sa majority. Kasi remember, yung mga kasama namin sa bagong majority ngayon, dati naman itong kasamahan ng mga nasa minority ngayon. Opo. So siyempre, respetuhin ko rin yun kung nakapagbigay sila ng commitment unless magbago yung isip nila kung sino man sila o kung sino man siya at pumirma na siya eventually. So ano yun, barkadahan? Oo nga. Call it that, you may call it that, pero ganyan, human factor will definitely set in pagdating sa mga ganyan. May mga Nakakalungkot. sentimiento na dapat ako, for one, should also respect. Maski hindi ako nag-agree sa ganong kaisipan, igagalang ko naman yun kasi diskarte nila yun sa akin personal lang, decision. kasi kaya hindi ma-report out, it's not on the chairman, but it's on them. Pero di ba, Senator, Lalo yung nakakalungkot minority, yun? nagpayag sila, never silang pipirma. Di bahala sila, Opo. choice nila yon. Ang sinasabi ko nga, kung hindi sila ayon sa committee report, dilagay nilang dissent, Correct. pirmahan nila kasi Opo. duty nila yun Oo nga, oo nga. Anyway. Nakakalungkot yung Senator Joel kasi Isa Ikaw lang yung Weng Opo. ayaw magpirma kasi ayaw ipalabas yung report. yun nga. Kasi yung kontra ka sa report, mag-dissent ka. Ganun na lang. Pirmahan mo, sabi mo, I dissent. O kaya with reservation, o kaya I will interpolate, o kaya I will amend, o kaya I will submit a separate opinion. Ang daming pwedeng gawin Maski nga magpirma ka lang doon, wala kang comment, pwede ka mag-interpolate, pwede ka mag-amend, pwede ka mag-submit ng separate opinion. Nandoon naman lahat yun yung option Hindi dapat Pero sabaw. kaya ayaw magpirma, may dahilan. Oo, nakakalungkot yun kasi pag nanumpa ka bilang senador, interes ng taong bayan ang pinanunumpaan mo, Senator, di ba? So yan. O, Kaya hindi lang. That's yung the barkadahan sa ideal. loob. Pero alam mo, hindi Weng, ayoko ideal. nang questionin yung kanilang motive kasi nasa rules din namin yun. Huwag kami magkakas ng aspersion. Ng doubt, O kaya oo. magko-question ng motive sa aming mga kasamahan. Kami na Dami lang nga po. lang, Kami na lang nandito Kami sa na lang po situation magtatanong, na hindi opo. maiwasan, na hindi mapag-usapan yung motibo. Totoo Kami na lang naman, magka-question Senator. na Oo. Senador. Hindi na namin kayo ilalagay sa hot seat tungkol dyan. Pero ito lang, isang tanong na lang. Kasi si Ombudsman Remulla, sabi niya may 26 na miyembro daw po ng Kamara, mga contractors. Ngayon pinapasailalim po sa Lifestyle check. sa lifestyle check. Kayo po kayo una naming naringgan po na 67 pala contractors Oo. diyan. Ngayon, 26. Anong initial reaction ninyo dito, Senator Ping? Totoo yun. Kaya lang, nung napag-usapan namin ni late Congressman Romy Acop yan, I think this was as early as 2022. Opo. Nung pagkatapos ng election ng 2022, nagkwentuhan lang kami, buhay-buhay. Hanggang sa, by the way question, sabi ko, balita ko, ang dami ng contractor dyan. Sabi niya, totoo yun. Sabi niya, ang huling count ko rito, 67 na Wow. Oh, dami. Ganon ang salita niya, pero hindi ko bihingi yung pangalan kasi hindi naman ako masyadong interesado noon. Iba naman yung topic namin noon. Parang by the way question nga lang yung sa akin. Opo. Parang out of curiosity kasi alam ko naman talaga may mga contractor. Saldico for one is already parang common or public knowledge na contractor, hindi ba? Doon naman siya nanggaling. Opo. So hindi ako interesado malaman yung mga pangalan, hindi ko natanong. Kaya yung mga nagtutwist na sinabi mo may 67 contractors but hindi mo pangalanan. Paulit-ulit yung mga trolls Oo. na nagsasabing pangalanan ko daw. Sinabi ko na paulit-ulit wala akong pangalan. Numero lang yung binigay sa Binigay akin na ni sa inyo. Congressman Acop. Pero at least ngayon ang ombudsman may 26 May names. 26 na. Oh, At least well and good. we can start there. Magandang development yun. Kung may pangalan na talaga sila, meron silang pruweba, dapat talaga mambisikan kasi napakalinaw na conflict of interest yun. Opo. Ikaw ay nag-i-insert, ikaw din yung contractor, ganyan na nga nangyayari. Di ba nga, yung sa pahayag, I hope nakikinig yung ombudsman, Di ba doon sa testimony ni Henry Alcantara, saka ni Yusek Bernardo, na 35 billion pesos ang nailagak ni Saldico sa Bulacan pa lamang. Wow. At katunayan, sinabi pa nga ni Alcantara na dahil sobra-sobra na lobo-lobo na sa Bulacan, pinagharap pa siya ng ibang probinsya. Lugar. Kaya umapaw na siya hanggang Tarlac. Kumontak siya ng mga district engineer doon
na pwedeng paglagakan ng pondo kasi nga apaw na sa Bulacan, mahalata na. Imagine just one person o isang congressman maglalagay ng 35 billion sa Bulacan pa lamang. Alright. Senate... Ang kaso ni Saldico, sa nauhan yun eh. Opo. Yung sa Oriental Mindoro pa lang yan, wala pa yun. siyang kaso sa Bulacan. Opo. Kaya nga po. Mga projects. Ang dami ring ghost doon, di ba? Nailabas ko sa aking Yes. 2 privilege speeches. Katakot-takot din yung ghost project sa Bulacan. Okay. Senator Ping, salamat sa oras ha. Mag-ingat ka. Thank you. Always, sir. Thank Thank you. you. Good Thank morning. you. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mga kapuso, Chairperson Senate Blue Ribbon Committee.